Ang dating Pangulo Donald Trump ay pinalaya mula sa ospital matapos ang isang pagtatangkang pagpatay sa Pennsylvania rally. Si Trump ay agad na inilabas ng entablado ng Secret Service noong Sabado matapos ang mga putok na tumama sa tenga ni Trump. Natukoy ng FBI ang gunman bilang si Thomas Matthew Crooks, isang 20 taong gulang mula sa Pennsylvania. Pinatay siya ng mga awtoridad. Sinabi ng dating Pangulo Donald Trump na ipinagdarasal niya ang mabilisang paggaling ng mga naipinsala sa pamamaril. Sa sandaling ito, higit kailanman na mahalaga na tayo ay magsama-sama, at ipakita ang tunay nating karakter bilang mga Amerikano, manatiling malakas at determinado, at huwag pabayaang manalo ang kasamaan, ayon sa kanyang post sa Truth Social, isang social media platform pagmamay-ari ng Trump Media. Nagpasalamat siya sa lahat para sa kanilang mga iniisip at panalangin, kasama ang Diyos lamang na nagpigil sa hindi maipaliwanag na pangyayari sa nangyari. Ipinagdarasal natin ang mabilisang paggaling ng mga naipinsala, at nagbabalik tanaw sa alaala ng mamamayan na napakasama ang itinigil, anang Trump. Sinara niya ang kanyang post sa sinasabing siyang handang magsalita sa Wisconsin sa sunod. Naka-schedule si Trump na dumalo sa Republican National Convention sa Milwaukee, Wisconsin sa darating na linggo. Isang dumalo ang napatay at 2 pa ang nasa kritikal na kondisyon, alamin ng NBC News mula sa mga source sa law enforcement. Nakita si Trump sa video na biglang iwinasak ang katawan sa kanan, hawak ang tenga at nahulog sa lupa. Kaya't siya ay dinala ng mga tauhan ng Secret Service patungo sa kanyang sasakyan. Nakita ang dugo sa kanang bahagi ng ulo ni Trump. Samantala nagbigay ng pahayag si Pangulo Joe Biden ng Sabado ng gabi, na sinabi, wala sa Amerika ang ganitong uri ng karahasan. Ayon kay Biden, plano sana niyang magdaos ng weekend sa Delaware, ngunit noong Sabado ng hapon, sinabi ng White House na babalik siya sa Washington ngayong gabi. Ang mga politics reporters ng CNBC, video team, at breaking news reporters ay nakatutok sa pangyayaring ito mula sa New York at Washington, D.C.